Bakit maimpyerno kung ang Diyos ay pag-ibig? Hello everyone! Welcome back sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga controversial na mga katanungan na kadalasan tinatanong ng karamihan. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit may impyerno? Kung loving ang Diyos, bakit may judgment at punishment? Now, let's allow the Bible to answer that question. Are you ready, mga kaibigan at mga kamisyonary? Ano ba talaga ang kabayaran ng kasalanan? According sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ano yung ibig sabihin, mga kaibigan? Very clear ang contrast ni Paul. Pag pipiliin natin ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Kapag pipiliin natin si Jesus Christ, ang bunga ay eternal life. Hindi sinabi ni Paul na ang kabayaran ng kasalanan ay eternal life and suffering. Ang sinabi niya ay death. So, according to this text, eternal life is a gift from God through Christ Jesus. Hindi automatic na posisyon na ibinigay sa bawat mga tao. Now, the next question is, ano ang mangyayari sa mga wicked sa final judgment? Sabi po, napakaliwanag ang sinabi sa Malakay chapter 4 verse 1 to 3. Inilarawan ng Diyos o ng Biblia, ang mga masasama ay para bagang dayami na susunugin at magiging abo. Anong ibig sabihin? Ang context ay tungkol sa Day of Judgment. And ang fire, emergency, ay nagpapakita ng final destruction. Kaya kailangan natin ang pag-ibahin ang eternal punishment at ang idea na ang wicked ay kinakailangang suffering consciously forever. Now, ito po ay magdadala sa atin sa pangatlong katanungan. Kung may judgment, ibig sabihin hindi pagmamahal or hindi pag-ibig ang Diyos? The Bible answered in John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Look at the answer of the Bible. God gave His Son. At sinabi pa sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi nais niya na ang lahat ay magsisi. So the Bible shows us that God's desire is salvation, not destruction. And this lesson or in this study, I will give you at least 2 points. 2 points. Point number 1, God's loves not cancel His judgment. Bakit? Mahal tayo ng Diyos, pero hindi niya binabaliwala ang kasalanan. And lesson number 2, God's judgment is also a warning and an invitation. Bakit? Hindi gusto ng Diyos na mapahamak tayo. Inanyayaan niya tayong magsisi, maniwala, at tanggapin ang buhay na inaalok ni Kristo para sa bawat isa. Always remember, the Bible presents a God who is both loving and just. Ang final judgment ay hindi contradiction sa love ng Diyos. Sa halip, ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang kasalanan at kung gaano kahalaga ang kaligtasan na inaalok ni Kristo para sa iyo. So here's my question for you today. Kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang anak upang iligtas ka, tanggapin mo ba ang kanyang invitasyon na pipiliin ang buhay? Choose Christ. Choose life. Antayin ko po ang inyong sagot, mga kaibigan, sa comment section. At ako po ay masaya na binabasa ang inyong mga comment at makikita ang inyong pag-share ng salita ng Panginoon sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong pamilya, at sa lahat ng mga tao. Thank you so much for watching and listening for this study. God bless. Sapagkat siya ang may akda.